Isang mapagpalang araw po muli sa ating mga katiis mula dyan sa Luzon, Visayas, San Mindanao, dyan sa Zamboanga, at dyan sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago po ako mag-umpisa pagdikod, pag-anelsa, mayroon pong pinadala po sa atin na isang napagandang isang face marker, treasure face marker po na ito ay nagpapatuloy po sa pagdikod o pag-anelsa mula dito sa Southern Leyte mga katiits. Okay po, bago pa ako mag-decode, ako po muna nagpapasalamat po sa mga katiits ko pong walang sawang pagsubaybay at panonood po ng aking YouTube channel mga katiits. At sa aking mga bagong subscribers at sa akong bagong followers, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at walang sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel na more on po ay decoding and analyzing sa mga treasure symbol, sign, and markers mga katiits. So po mga katiits, yung mga marami pong nagtatanong po sa aking comment section below kung saan daw pwedeng ipadala ang kanilang treasure, marker, na ito yung mga treasure sign, mga treasure symbol na pwede pong i-decode o i-analyze. Pwede nyo pong ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung aking profile po doon, mayroon akong shade, naka-sunglasses po ako doon. Yung pong yung pipiliin kasi marami pong Alejandro Sanchez po ang lumalabas po doon. Kapareho kong kapangalan ko po. So, mayroon ko pong isang palatandaan po doon, isang naka-shade po ako doon. Naka-sunglasses po ko doon. Yun po yung pipiliin nyo po sa Facebook page ko na Alejandro Sanchez po mga katiits. So ito po mga katiits, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel. Sa pagpalain nawa tayo ng pong may kapal at tayo po yung mga kasama pang tiis po natin kasama, mga treasure hunter, nawa po tayo ay makahis na po at bigyan na po tayo ng wealth po ng ating Lord sa ating poong may kapal mga katiits. So po, ito po ay isang legit po na treasure marker o treasure sign po na ito na pinadala po sa in Southern Leyte mga katiis. Itong katiis po natin ay nagpapatulong po sa pagdikod, nagpapatulong po ito sa pag-aanalisa kung saan pwede po makita at pwede po bang magiging ito legit ba o saan ang item po ito hanapin. Yun po yung kanyang katanungan. Okay po, atin ang pagtulungan po at umpisan sa pagdikod at sa pag-analyze po na itong pinadala po natin isang treasure marker sign mula dyan sa Southern Leyte. Ito po, wag niyong kaligtaan niyo po. Yung mismong kabuhan ng itong hugis isda po, ay i-check niyo po yan. Pwede niyo i-detect po ng metal detector or gold locator mga katiits. Kaya itong mga katiits, kung ito ay medyo kaliitan lang po, mukhang napansin po isang medyo kaliitan na po ito na stone marker. Tandaan niyo po kapag mga malilit po ng stone marker, posible po ang item chances under the rock or beside the rock o mas malapit lang po sa kanya yung item mga katiits. So, yun po yung inyong pansinin po at marami na pong nakakuha po ng items, mga jars, mga small boxes na ito po ay maliliit lang po na treasure markers, treasure sign o treasure symbols po mga katiis na nakakaukit sa mga bato, nakaaukit sa mga punong kahoy, mga old century tree katiits. So po yun mga katiits, inuulit ko po mga katiits, yung mismong bato, yung mismong marker nito, i-check nyo po o check nyo po ng metal detector or check nyo po ng gold locator or pwede nyo pukpukin yan ng maso. Iba po ang tunog ng sulid at iba tunog ng ampaw. Ibig sabihin ng ampaw ay medyo haguka po yung loob, posible rock enclosure po. At ito sa tingin po medyo may kaliitan, baka posible po ng items to ay under the rock mga katits. So ganun lang po ang ating pag-analyze. So pangalawa po mga katits, ito po ay mayroon akong napansin na mga boxes, parang boxes po ang isda ito mga katits. So yung parang
pinakakaliskis niya po ay is boxes. Baka po ito ay isang small boxes na kinalagyan po ng item nito mga katiits. At ito mga katiits, ang pointers po nito is in between. Tingnan po yung nakaturo po yung kanyang nguso po ay in between south and west mga katiits. So i-try nyo po, i-check nyo po yung distansya po ng 1 hanggang 3 meters. I-check nyo po yan, baka kung ano mayroon po dyan, baka may coordinated countersign, coordinated marker sign po na nagpipinpoint po yan ng item po mga katiits. So i-check nyo po yung nguso po ng isda na ito ay nakaturo po doon sa in between sa pagitan po ng south and west mga katiits. So yan, huwag niyong kaligtaan po. Yan po ay isang pointer po ay pwedeng arrowhead na pwedeng nagtuturo po ng item po. So ganito po yung apat na sulok po itong markers to na i-check niyo po east, west, and north mga katiits. So mahalaga po na ito tingnan niyo po yung mga di ganong kalayuan na kinalalagyan itong stone marker na hugis isda mga katiits. Baka po mayroong mga counter sign, counter marker po na pwedeng magiging pointers po ng item mga katiits. So mayroong mga minsan mga katiits, mayroon yung puno, mga old tree, o mayroong mga maliliit na bato na hindi gaanong kalakihan na may mga sign po din na hugis isda, hugis mata ng isda, at yan po ay counter sign marker yan mga katiits. So yan po ay sana po ay nasundan po ng ating katiits mula dyan sa Southern Leyte na nagpapadala po ng treasure sign, hugis, isda mga katiits. So po mga katiits, ito po ay napaka-legit na treasure sign marker sa mga katiits. At napakaganda po dahil ito po ay nakanguso po sa mismo sa lupa po mga katiits o pointing po sa east and west area. So ito po, sabi ko nga kanina mga katiits, mayroon ko napansin na mga boxes yung kanyang mayroon ko nakapakita rito na 6 na boxes po na posible po ito ay maliliit na boxes po ang item nito mga katiits. Kaya po ito ay jackpot na jackpot po itong ating katiits na nagpadala nito, isang legit na treasure marker na mula dyan sa Southern Leyte mga katiits. At ito nga ay sa aking paghimay-himay nito sa pag-analisa ay mayroon pong mga 6 na small boxes po na nakikita ko rito. At itong yung mata, yung bilog ay isang item po, isang nangahulugan po na item po yan. At itong nakikita kong 6 na boxes po ay mukhang isa po itong mga boxes po na dyan po na sa paligid dyan po mga katiits. So mga katiits ay huwag niyong kaligtaan po sa pag check po sa paligid. Sa paligid mismo po itong treasure marker o treasure sign po nito mula dyan sa distansya na 1 hanggang 4 meters mga katiits. 1 to 3 hanggang 4 meters ang layo. Baka mayroon pa may mga coordinated countersign, coordinated marker sign to mga katiits. So east, west, north, and south yung 4 na anggulo. Huwag niyong kalilimutan po. I-check niyo po yung layo na yan mula nito sa face marker nito mga katiits. So yan mga katiits, sana po ay nasundan po ng ating katiits na nagpapadala mula dyan sa Southern Leyte mga katiits. So napakagandang lugar yan na dyan sa Southern Leyte. At ito po, may napansin pa ko rito mga katiits, ay isa pong nagtuturo po sa sa pagitan po ng south and west mga katiits. So i-check nyo po, pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator mga katiits. So kasi nga pwede natin titingnan po lahat ng angulo, lahat ng mga signs, mga arrowhead, mga pointer signs. Yan po, kasi nga sa pagdilikod po, huwag natin asahan po na 101% po na matutukoy po at malulukay po natin items.
iba pa rin ba talaga po kung mayroon tayong treasure hunting equipment like metal detector and gold locator na pwede pong mabilis po at makita po yung item at ma-detect po yung item. So, ganun pa man, dahil kung halimbawa ay wala tayong treasure hunting equipment, pwede po tayong pwede mag-test dig po ng hanggang 1 meter below yung lalim dyan po sa malapit sa bato na pwede yung distansya po ng 1 hanggang 3 hanggang 2 hanggang 3 meters po mga katits. Pwede ko mag-test dig po ng 1 meter below ang lalim po mga katits. Magkabila po yung mga katits, sa 4 na sulok, pwede sa north, sa west, sa south, sa east po. Kasi nga, kung wala tayong treasure hunting equipment, talaga tayo gagawa talaga tayo ng test dig po para malaman kung ano po o saan po banda po yung nakalagay yung item po. Okay po, ito isa pa akong napapansin po na medyo maliit lang kasi na pagkakuha ng portion po itong picture. Yung aking sinasabi, yung east, west, north, and south, huwag niyong kaligtaan na i-check po sa layo po ng 1 hanggang 3 meters po. Baka mayroon yan coordinated markers, coordinated o counter sign marker mga katits. Kasi nga kung mayroon nga yan, napapansin nyo may mga bato na may hugis isda, may mata, pwede nga po ito magiging pinaka-pinpointer po ng item mga katits. So, magiging pagpasid po kayo dyan mga katits, mula dyan sa east po, ayan, tingnan nyo rin ng 1 to 3 meters, sa west, as well as south po, mga 1 hanggang 3 meters din, and the north portion mga katits. Okay po mga katits, sana po ay inyo po nakuha yung aking analisa sa pagdidigod po na inyong pinadalang treasure markers nito mga katits. Thank you so much for watching. Yung mga bago pa lang sa YouTube channel, don't forget to subscribe. Don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipapalabas. Muli, ako yung nagpapasalamat sa iyo ng marami. God bless as always. Thank you so much mga katits. Tayo pagpalinawa ng poong may kapal.